Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, tayo po ay mas punong-puno ngayon dahil sa ikatlong linggo ng Adbyento, gaganapin natin maya-maya lamang ang pagsasariwa sa pangako ng paglilingkod ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang prayer and devotion groups ng ating parokya. Kaya po sila nandito sa gitna. Binibigyan natin sila ngayon ng pagkakataon mamaya. Sasariwain nila ng may kagalakan ang kanilang paglilingkod. Sana masaya pa rin kayo sa paglilingkod ninyo. Dahil ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag nating Gaudete Sunday. Kahit na nadadagdagan ng traffic, nadadagdagan pa rin ang mga ilaw, palamuti, handaan, party. Kaya makikita nyo ngayon sa kalsada, lalo na paggabi, naglalakad yung mga naka-costume, naka-special na damit, naglalakad sa kalsada, dala-dala ang mga regalo at napanalunan nila. Ito yung tinatawag nating mga kapatid, na sabi nga ng kanta, kahit marami tayong hinaharap na issues, problema, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy ang ligaya. Magpapasko pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? Alam mo ninyo, pangatlong linggo na, nasindihan na, kala ko namatay na yung pangalawa, nasindihan na ang pangatlong kandila. Unang kandila, kandila ng pag-asa. Pangalawa, kapayapaan. At ang pangatlong kandila, ang kandila ng kagalakan. Isa sa mahalaga at kailangang ugali ng isang taong naghihintay at naghahanda ang kagalakan. Kaya ngayong Adbyento, nasindihan ang naiibang kulay, hindi dahil naubusan na po ng violet. Sadyang yan ang kulay ng ikatlo. Ipinapaalala sa atin na sana merong pa ring kagalakan at nadadagdagan na ang saya. Dahil malapit na, kung hindi ako nagkakamali, 8 days na lang. 8 araw na lang. Mahalaga yung sangkap ng kagalakan sa paghihintay. Di ba pag tayo ay naghihintay sa pagdating ng isang mahalagang tao, tayo po ay naghahanda sa gaganaping mahalagang okasyon, may kagalakan tayo. Kaya nga kahit pagod ka na, ang dumi-dumi mo na, hindi mo namamalayan kasi tuwang-tuwa ka. Dahil masaya ka. At mga kapatid, bukod sa binubuhay ang pag-asa, bukod sa binubuhay ang kapayapaan, isa sa biyaya ng Pasko ay ang kagalakan ng tao. Ang gusto ng Pasko, maging maligaya ka. Sana, maligaya ka ngayon sa buhay mo. Ano nga ba? Kailan ka nga ba nagiging maligaya? Kung babalikan natin ang unang pagbasa natin ngayon, napakasimple, napakadaling intindihin sa sinulat ni Propeta Isaías kung anong nagpapaligaya sa kanya. Ang mapuspos ng Espiritu Santo at magpahayag ng mabuting balita sa mga mahihirap, mga may sakit at mga bilanggo. Yan ang kagalakan ni Propeta Isaías, ang magpahayag ng mabuting balita. Sana ikaw din, sana masaya ka sa mga pinagsasabi mo. Sana pinapaligaya ka ng mga pinagsasabi mo.
Masaya ka ba dahil nasabi mo na ang totoo? May ilang araw ka pa bago matapos ang taon na ito. Kung gusto mong maging malaya, kung gusto mong maging tunay na maligaya, subukan mo nang magsabi ng totoo. O baka naman, masayang-masaya ka dahil nakapangloko ka. Masaya ka ba dahil hindi nabuking ang pagsisinungaling mo? Masaya ka ba sa mga taong nalinlang mo, naloko mo? Mga kapatid, isa pa sa mga dakilang kaligayahan ni Isaías ay ang maibalik niya ang mga taong nawala sa piling ng Diyos. Siguro ito rin yung mas sikapin natin, lalo na sa bagong taon na darating. Sana sikapin po nating magawa bilang mga Kristiyanong naniniwala sa Diyos na isang araw darating para hatulan tayo. Sana sa bagong taong paparating, dagdagan natin ang pagsasabi ng totoo, ang paggawa ng mga bagay na magtatama, magpapabuti, magpapaligaya, at magliligtas sa buhay ng iba. Sana kaligayahan mo ang maging maligaya rin ang iba. Sana kaya mo pa rin maging mas masaya kapag gumiginhawa na rin, kapag nagbabago na rin, kapag gumaganda na rin ang buhay ng iba. Ito yung naging buhay ng isang tinig na sinasabi sa ebanghelyo natin. Kung sa lumang tipan, may propeta Isaías, sa bagong tipan, merong Juan Bautista. Siya ang naghatid ng kagalakan sa maraming tao noon na nabubuhay sa kasalanan, na pinahihirapan ng kanilang kasamaan. At ang kahanga-hanga kay Juan, makinig po kayo. Ito ang dapat nating matutunan kay Juan. Hindi man siya ang una, hindi man siya ang bida, ginawa niya ng matapat, ginawa niya ng mabuti, ang misyong ipinagkatiwala sa kanya. Yan ang tunay na kagalakan. Ang gawin mo ng may kabutihan, ang gawin mo ng may katapatan, ang paglilingkod mo, ang ipinagkatiwala sa iyo. Minsan, naimbitahan po ako sa isang anibersaryo ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos ng misa namin, nagkaroon ng awarding ceremony. Recognition. Binigyan ng parangal ang iba't ibang empleyado. Mga supervisor, mga manager, mga vice presidents, ang dami. Binigyan sila ng parangal. Pero alam ninyo kung kanino napunta ang malakas na palakpakan, at sabi nga ni Brother JP na may halong hiyawan? Alam niyo kung kanino napunta? Hindi sa supervisor, hindi sa manager, at hindi sa mga vice president, kundi doon sa janitor / messenger. Loyalty Award, 25 years. Naisip ko, sana nag-effort man lang siya para na-promote man lang. Pero nung makita ko ang mukha niya sa stage, na nagliliwanag sa kapayapaan at kagalakan, pinatunayan niya na wala sa posisyon, wala sa sitwasyon,
nakabatay ang kabutihan at kaligayahan ng tao. Ito ay nasa kanyang mabuting disposisyon. Huwag mong antayin na may mangyari bago ka maging maligaya. Piliin mong maging maligaya kahit anong mangyari. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa 3 linggo ng Adbyento, bago magpasko, bago kayo magbukas ng regalo, bago sariwain ng mga lingkod natin ang kanilang pangako, tandaan natin ang sabi ni San Pablo sa 2 pagbasa. Ang nagpapasalamat na puso ang magpapaligaya sa isang tao. Gratitude will always be the best attitude. Grateful people are happy people. Hindi dahil mababaw ang kaligayahan nila, hindi dahil pangit ang panlasa nila, kundi sadyang nasa mga taong nakakaalala, nagsasakripisyo, nagsisikap magbigay ang ikinaligaya nila ngayong Pasko. Mga kapatid, ngayong Pasko, sana hindi ka lang maging maligaya. Sana maging dahilan at paraan ka rin ng kaligayahan ng iba. Amen.